Isa ka bang kaluluwa o isa kang elemento? Isa kami nakapwesto ngayon. Gilid. Wilid, samahan niyo kaming alamin ngayong gabi ang misteryong pumapalo sa mansyon na ito. Ano siguro to? Jacuzzi. Kung meron po kayong gustong sabihin sa amin, Bandang hapon na nang bumiyahe kami papunta sa lokasyon kung saan matatagpuan ang isang abandonadong mansyon o mas kilala sa tawag na White Mansion. Medyo nahirapan kaming hanapin ang mansyon kung kaya't madilim na makarating kami dito. At dito, kinapanayam nga namin ang caretaker para alamin ang kwento na nangyari dito sa White Mansion. Ilang taon ka na pong caretaker dito? 20 years. 20 years nung March 20. Ano pong history ng bahay na to? Ba't po naabandonado? Ay, may pangyayari na nag-away yata. Nag-away yung kinuwinto lang naman to eh. Na ang katulong nila ang dito na kinadinahan paakyat sa taas. Nawala daw yun eh. Ewan ko kung saan nila inilibing. Ganun. Kaya siguro umalis. Pumunta ng ibang bansa. Dahil siyempre, maaari ba yung katulong walang magulang, walang angkan? Tumakas yung dating mayari. Wala sila dito. Umalis. Hinahanap daw yun ngayon eh. Ano yung mga nararamdaman niyo dito ngayon? Babae na mahaba ang buhok. Anong ginagawa ng babae? Nakaupo, Tayo lang. nakaupo siya sa hagdanan. May kadina. May kadena. Sa Madalas ba? Madalas pag nandito yung mga manugang ko, kaya hindi natutulog dito eh. Ganun. Kaya kami lahat dyan sa baba. Yung kwarto na yun, di ba may kwarto na isa? Lusutan sa papuntang swimming pool. Hindi na tinulugan ng mister ko kasi dati hiwalay kami ng mister ko ng tulog. Doon siya natutulog sa kwarto. Ay dumaan yung babae. Nakakulambo siya, nakahiga sa katre. Dumaan yung babae, tinitigan niya lang. 15 days, nagkasakit siya. Hindi siya makabuhat. Kung madalas nagpaparamdam yung binabanggit nyo na yun, sa taas? Sa taas nang gagaling. Tapos bababa siya, swimming. Ganun? Opo. Swimming pool siya. Sa swimming pool siya dumidiretso. Kahit umaga nagpaparamdam ka? Pag nasa taas ka, doon sa may banda sa nilalagyan namin ng mga damit, doon sa gilid may nakaupo doon na babae. Lagi Siguro inanuhan ng kadina siya. Madalas niyo po makita to. Madalang lang. Halimbawa Tuesday and Friday. Kaya minsan hindi ako umaakyat ng Tuesday at saka Friday kasi di ba yan, hindi ako umaakyat sa taas. Mga manugang ko yung naandyan, hindi umaakyat sila, ako lang at saka mister ko. Mga apo ko hindi, ayaw. Kasi mamaya bigla itulak eh. Kasi yung araw ng Tuesday tsaka Friday, Oh. Yan talagang yan ang mga nilalabas. ngayon. Kaya hindi kami gumagawa ng paraan na aakyat kami dun sa taas. Mahirap. Hello guys, magandang gabi. Narito tayo ngayon sa may hagdan sa bahay na ito at papanik ako para alamin kung ano ang katotohanan sa ikinuwento ni ate caretaker kanina
Dahil ang sabi niya, dito raw madalas nagpapakita yung babaeng ikinadena. As you can see, sobrang dilim talaga dito. Ito guys yung paligid dito sa itaas. Ayan, makikita rin ninyo. Meron pang mga gamit ng bata. Laruan. Tapos, itong sahig. Ayan guys, wala na siyang flooring. Bali, ito na lang pinaka-flooring niya. Tapos, pamakuan, nilagyan ng plastic na malaki. Tapos, itong bintana, wala na mga salamin. Hinarangan na lang ng tela. At makikita nyo to, itong kisame, sira-sira na rin. Dito guys, meron akong nakita isang kwarto rito na nakabukas. At ayan, may mga gamit pa pala rito. May mga damit. Siguro ito yung sa damit ng mga caretaker. Or ang dami naman sobra. O ba dating gamit dito yan? Ewan ko. At itong ano niya, mga pader ng kwarto, wala na, sira na rin. Ito napansin ko itong kisame. Maganda yung pagkaka-design dito ng kisame rito. Sinauna pa tong itsura ng kisame ng pagkakagawa. Maganda yung pagkakagawa ng kisame kaso nasira na siya. Maganda yung design. At dito guys, meron isang cabinet dito or closet na wala nang pintuan. Inalis na o tinanggal na. At makikita ninyo yung pinakasahig din nito. Parang kinain na ng anay. Alam nyo guys, dito sa taas na ito, madalas nagpapakita yung babaeng kinadena sa paa. Sabi ni ate na caretaker, sa kwarto raw yun ikinulong. Kaya parang naghihiganti yata yung babae na yun. Dito, meron isang CR. Buo pa yung yung kanyang mga tiles. Ang ganda pa. Malinis. Siguro nililinis to ng bantay dito. Kaya maganda pa yung pader niya. Pero itong sahig, hindi na. Dahil makikita nyo naman, puro balahibo ng manok. Tapos may mga dumi ng manok. Sa tabi ng CR, ito merong palikuran. Bathtub. Kasi naunang bathtub to. Pero lahat ng tiles yung mapapansin nyo, guys, lahat buo pa. Hindi mga basag. Talagang ayos pa. Problema na itong kisame talagang sira-sira na kasi plywood lang. Dito guys, paglabas ko nung sa may bathtub, eto, merong isang malaking pinto rito sa halos nakita ko isang malaking parang salas dito sa itaas. Alam nyo naman ang mga mayayaman, meron ding salas sa baba, meron ding salas dito sa taas. Pero yung mga kisame niya, sira-sira na. Wala nang kisame, parang mga pamakawan na lang. Tapos yung pinakabubong na meron pa isang pintuan dito. Siguro CR din yan. Tapos makita nyo wala na rin siyang sahig. Diba? Ang hirap pumunta doon kasi andun ng veranda sa banda ron. Tumungtong lang ako rito. Kapraso rito para masilip lang natin yung veranda doon sa dulo. Silip lang tanda. Ayun, kapraso lang naman ang veranda na yan. Tapos yung mga bintana, wala nang salamin. Guys, bababa na ako. Lalabas na ako dito sa kung saan dito tayo galing ngayon. Ito sa tabi niya, narito ito yung mga cabinet. Mga display yan siguro to dati. Pero ngayon mga naka-display, puro mga ayan, tasa, lumang damit. Tapos meron pa ritong isang Durabox. Tapos, ayun, merong isang lumang sapatos dito na pambabae. So, ayun nga guys, natapos ko nang libutin tong itaas. Hindi naman siya ganong sobrang laki. Pero kahit papano ay nakita naman natin kung ano yung mga nasa itaas. Habang narito ako sa taas, pinapakiramdaman ko kung ano mararamdaman ko dito. Dahil nga ayon kay ate na caretaker, dito sa may hagdan na to, madalas nilang makita
yung babaeng nakakadena, kaupo, umiiyak. Sa parteng ito lagi yung kanilang iniiwasan. Kaya sa tuwing naglilinis daw siya rito, araw lang ng Lunes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, Linggo, yung mga ganong klaseng araw. Pero hindi sila pumapanik dito kapag araw ng Martes at araw ng Biyernes. Dahil napuna niya at napansin niya na sa ganong araw kapag siya naglinis, ay iba yung pakiramdam niya dito at talagang hindi niya alam, hindi niya maipaliwanag basta. Pero pagka ibang araw, okay naman daw, wala. So, sa investigasyon, susunod namin mamaya doon sa may bandang swimming pool. Meron po ba kaming kasama ngayon dito? Naparito po kami para kumuha lang ng dokumentaryo patungkol sa nagpaparamdam dito. Isa ka bang kaluluwa o isa kang elemento? Parang kaluluwa? Kaluluwa yung sabi. Isa ka bang babae? Kung isa kang babae, nasang parte ka ngayon ng... Nasa kami nakapwesto ngayon? Gilid? Gilid. Ang gilid. Saan sa gilid? Saan ka sa gilid? Gilid ng puno o gilid ng pader? Puno. Hindi naman puno. Nabutan ako. Kung may kasama kami ngayon dito, ilan kayo dito ngayon? Tumunog. Uy, tumunog. Ikaw ba yon? Ikaw ba yung dumaan ngayon lang? Saan ba nangarap yan doon? Oo. Ikaw ba yung nagpaparamdam na babae dito? What? Oh, ilaw na ng what ha? What? Ikaw ba yung nagpaparamdam dito? Ikaw ba yung madalas na magpakita dito kay ate? Babae talaga Babae siya. talaga. Ano pa? Pwede mo bang patunogin tong music box? Ito music box. Pwede kang dumaan dyan sa harap niyan. Oo daw. O, pwede raw. Ano yung babae na? Nandito ka ba sa may puno ng mangga o sa puno ng sampalok? Sampalok? Maraming salamat. Huwag ka matakot at wala kaming masamang intensyon kung bakit kami narito para alamin lang kung ano ang nangyari sa'yo. Masagot, hindi na malinaw. Pero kanina malinaw yun. Malinaw kanina. Tsaka accurate yung sagot niya sa tanong natin. Ilan po kayo nandito ngayon? Pwede? Seven? Seven. Pwede. Kung may gusto po kayong sabihin sa amin, pwede po kayong Mag-respond sa spirit mag-response box dito namin. sa spirit box namin. Kuha kayo ng energy sa amin kung wala kayong energy. Pwede naman. Nalaman po namin na mayroong pumanaw dito. Kayo po ba yung nagpaparamdam dito? Ikaw ba yung babaeng madalas magpakita dito? Kung meron po kayong gustong sabihin sa amin, pwede po kayong sumagot dito sa aparato na hawak namin. Ganun patunog yung music box, no? Oo. Dumaan dyan. Kayo po ba yung tayo dito? Last 2 minutes so, alis na po kami. Meron kayong gustong sabihin sa amin,
salita na po kayo dito. Ngayon na lang makapag-operate sa atin. Alis na po kami. Dahil wala na kaming makuhang mga kasagutan, nagpasya na kaming itigil na ang ginagawa naming investigasyon dito. Sa mahigit na ilang dekada man ang nakalipas na, ang mansyon na ito ang bukod tangi lamang ang siyang saksi sa lahat ng mga nangyari na dito. At ayon na rin sa mga kwento na aming nalaman, ito ay mananatili na lamang na isang makasaysayan na kwento ng nakaraan.